stand, hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Let's all stand. Let's sing this song once again, hallelujah. Powerful worship. This time sing from your heart. Let's sing this song once again. Lift up your hands. Lift up your voices. Wherever you are right now, open up your mouth. Tenemos a María, come on, come on. Come on!
name. Thank you, Lord. Oh, we praise you. We worship you. We bow before you, Lord. We bow before you, Lord. Panginoon, itinataas ka namin minsan pa sa lugar na ito, O Diyos, sa aming mga buhay. Tanging ikaw lamang, Jesus, ang siyang maitaas, ang siyang mapurihan. Narito, O Diyos, ang iyong mga tagasunod. Narito, Panginoong Diyos, ang iyong mga anak na binigyan mong ng karapatan na maging anak ng Diyos. Nung pinili po namin kami manampalataya at maniwala sa iyo, Jesus. Father, these are your people. Ikaw ang nakakakita, nakakaalam na lahat ng kanilang mga pangangailangan, mentally, physically, emotionally, spiritually, fill them in the name of Jesus. Father, sa paglabas po namin sa church building na ito, Father, our lives will never ever be the same again. Renew our minds, transform our hearts, Lord. Refresh every soul. Refresh those who are tired, Lord. Refresh mo, Father, yung mga nabibigatan. Those who don't know what to do, Lord, comfort them, Father, by the power of the Holy Ghost. Heal those who are in need of healing right now. Set your people free, Lord, in the name of Jesus. Father, I cancel every demonic assignment and I destroy every demonic attacks against, Lord, the service this morning. In the name of Jesus, all of you principalities, spiritual powers of the air, spiritual rulers of darkness, spiritual wickedness in high places, every unclean and foul spirits lingering in this place, go in the name of Jesus. Father, sanction all these demons back to hell, back to their place, imprison them in hell, Father, I pray. In the name of Jesus, fill this place with your angels, Lord. Fill this place, this church building with your angels, Father. Send your angels, battalions upon battalions of your angels upon, Lord, the four corners of the earth. Establish your plans and your purposes. You're perfect with your destiny. Let there be outpouring of the Holy Ghost and filling of the Holy Spirit. Baptize your people with your Holy Spirit and fire, Lord. Father, we worship you. We praise you. And we bless you, Lord God. In Jesus' name. Thank you, wonderful Lord. Thank you, wonderful Lord. Pwede ba natin palakpakan si Lord once again? Come on, let's give him the best back offering. Hallelujah. Siya po tayo ng tatlong thank you, Jesus, at the count of 3. 1, 2, 3. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, Lord. Gusto mo muna yung tabi mo sa Bisaya. Kumusta ka? Hallelujah. Thank you, Jesus. Gusto mo uwig mo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Once again, let's give the Lord a hand of praise. Come on. Come on, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you. Wonderful Jesus. Amen. Thank you, Lord. Okay, bigla natin sa katabi natin, sa kaliwat kanan. Sabi mo sa kanya, kung lalaki yung katabi mo, kung lalaki ka, hawakan mo yan. Pero kung babae yung katabi mo, lalaki ka, kung hawakan, layas mo na lang. Sabi mo sa left and right, sabi mo sa kanya today. Sige, sabihin natin today, something good is going to happen
Ituro mo siya, sabi mo sa kanya, to you. Hallelujah. Lahat po ng mga naniniwala, palakpakan si Lord. Ang magagawin si Lord sa buhay mo today. Hallelujah. Lahat ng mga naniniwala na may mabuting gagawin si Lord sa buhay mo, shout aloud, Amen. Thank you, Jesus. Now, do you know that it's a great challenge for us to live, hallelujah, faithfully to the Lord while we are still here sa world, sa mundo. Let's face the fact that it's not that easy for a born-again person to remain faithful while still in this world where there is a lot of temptation. Okay, don't get me wrong. Hindi ko sinasabing imposibleng mamuhay ng tapat habang nandito tayo sa mundo. No. Ang sinasabi ko is not that easy. Hindi ganun kadali. And I believe lahat tayo dito mapapatunayan natin yan. Amen po ba? Hindi ganun kadali na maging faithful, maging tapat, or manatiling faithful, manatiling tapat. Pero pwede, posible, kaya natin. Ang sinasabi ko lang is not that easy. Hallelujah. Kasi sa totoo lang, ang dami-daming pwedeng i-offer ng mundo para ikaw ay, alam mo yun, ma-entice at mawala sa Panginoon. For example, what we think of as opportunities or privilege. There are also those opportunities that only come once in your life, where if you don't grab that opportunity, it can never happen to you again. No, and other people will tell you, maaaring asawa mo ang magsabi, o kaya naman mga kapatid mo, o kaya naman kamag-anak mo, parents mo, or kung sino bang tao magsasabing, sayang naman, no, ba't di mo pag-grab yung opportunity na yun? Hindi naman lahat ng tao nagkakaroon ng ganyang pagkakataon. Hallelujah. But for us who love the Lord, Ramasuko Prahila Monte, ino-honor natin yung word ni Lord. We never forget that we have a master in heaven that we must consider sa bawat desisyon na ginagawa natin sa ating mga pamumuhay. Kaya nga in Proverbs, ang sabi ni Solomon, in all your ways acknowledge Him. Proverbs 3 verse 6. At ang promise ni Lord, kapag in-acknowledge natin siya, ang sabi niya, He shall direct your path. No, ang sabi po ng talata, in all your ways, acknowledge Him. Hindi yung kung ano lang yung feel mo na ilapit sa Panginoon. You know? Minsan, ayaw na natin itulog kay Lord yung mga bagay na alam natin na ang magiging sagot niya is no. Okay? Ayaw natin minsan, hallelujah, hallelujah, thank you, wonderful Jesus. Ayaw natin minsan marinig kay Lord na hindi ko yung kalooban para sa iyo, anak. Kaya nga hindi mo na pinagpe-pray, hindi mo na hinihingi ng counsel. Kaya it's not surprising that there are many Christians who used to be on fire, pero ngayon they are cold dahil grab lang sila ng grab ng opportunity na inakala nilang blessing from heaven. They don't know that it's just a trap from the enemy. At makikita natin sa scripture yung ganyang klaseng pamamaraan ng demonyo na iyong offeran niya ng success. Hallelujah, ng fame, ng financial stability ang isang tao. Pero ang kapalit naman ito ay lalayo ka sa Lord. No, sa Hollywood po, sa music industry, no? Sa mga movies, para sila po ay sumikat. Maybe narinig nyo na po ito, no? Pwede patanggal mo tayo nung hallelujah. Para po sila ay sumikat at magkamal ng maraming salapi, no? Talamak po yan sa States, no? Ibinebenta po nila ang kanilang mga kaluluwa sa demonyo. Meron po silang contract na pinipirmahan na kung saan ibinebenta po nila ang kanilang mga kaluluwa. Kapalit po nito ay ang kanilang pagsikat. Kapalit po nito ay kayamanan, karangyaan, katanyagan. Yun po yung kanilang ipinagpapalit sa kanilang kaluluwa. They trade their eternity for temporary things. You know, like Esau who traded his birthright. Si Esau na itinrade niya yung birthright niya for a bowl of soup. Gutom kasi yung flesh niya. Gutom yung flesh niya, kaya yun ang feeling niya. He exchanged the more important things.
for a short-term satisfaction of his stomach. Minsan o madalas, no, sa mga tao, ganyan po tayo. No? Pinagpapalit natin yung eternal sa temporary. Naalala niyo po sa Matthew chapter 4, nung nasa mountain si Lord Jesus at si Satan. Ang sabi po ni Satanas kay Lord Jesus sa verse 9 ng Matthew chapter 4, all these things I will give you. Ang sabi po niya, kasi kung magbabaka ka ng verse 8 ng Matthew chapter 4, kung magbabaka ka ng verse 8, pinakita ni Satanas dyan, pinakita po niya kay Jesus yung glory ng mundo. Pinakita po niya kay Jesus all the kingdoms and all the riches ng mundo. After nang ipakita yan sa Lord, sabi niya, all these things I will give if you will fall down and worship me. Now, na-notice niyo po ba yung sinabi ni Satanas? Sabi po niya, if you will worship me, if. It's a choice. Hallelujah. Hindi pwede sabihin ng tao na, ay, ganito kasi, ganyan. You know, ganito kasi, ganyan, wala akong magagawa, nandyan. No! Walang magagawa sa Satanas kung pipiliin mo huwag sumunod sa kanya. It's a choice. The question is, what will you choose? You know, look outside. Tingin mo kayo sa labas. Everything you see out there, it's all temporary. Wealth, luxury in life, popularity, material things, and all the things that many people are chasing today. What is that? Money. Lahat ng mga yan temporary lang. Kaya mo lang naman yan nakikitang mahalaga dahil nandito ka pa sa mundo, na kung saan yan ang pangangailangan ng mundo. Kaya yan inahabol ng maraming mga tao dahil buhay na buhay yung kanyang flesh dito sa mundo, or I should say, carnality. Kasi ang mga binuhay na kasama ni Jesus, hindi na yan ang focus nila. Don't get me wrong. Uulit-ulitin ko po, don't get me wrong. I'm not saying na hindi natin kailangan ng pera. Ilang beses ko na po itong sinabi. Ang sinasabi ko lang, ang masama ay yung kapag dumating ka sa point na iniibig mo na ang pera. Mas pinaprioritize mo na ang pera. O kahit anong mga bagay dito sa mundo, ninineglect mo na ang mga pinapagawa sa iyo ni Lord dahil sa pera. Mas pinapahalagan mo na kumita ka kahit sa masamang paraan. Kaya nga sa 1 Timothy chapter 6 verse 9, ang warning po ni Apostol Pablo sa kanyang disciple na si Timothy. Basahin natin sa RTPB, 1 Timothy chapter 6 verse 9. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, wonderful Lord. Sa RTPB, sabi niya, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaling magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamangan. Tingnan na natin sa English yung verse 10. Hallelujah. Sabi niya, but those, verse 10. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. For the love of money. Pagsinin po ninyo, sabi ng word. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed, lumayo, umalis sa kanilang pananampalataya in their greediness, and pierced themselves through with many sorrow. Listen, money itself is not bad. Yung pera mismo, hindi po yan masama. Kailangan po natin yan. No, pagkain, pampangaral ng mga bata, pangtustos sa pangangailangan sa loob ng bahay, pambayad sa mga expenses natin sa loob ng church, pinagkakain po natin yan, pinagbabayad natin ang electricity, rent natin sa building. Malaki po yung expenses natin sa church monthly. Hallelujah, but thank God, pinoprovide ng Diyos. Pwede ba natin palapakan si Lord? Hallelujah. Thank you, Jesus. Ginagamit po natin yung pera sa ating mga outreaches. So money itself is not bad. When does money becomes evil? The word is a verse. Kapag iniibig na natin ito. Hallelujah. Nakukuha po ba natin? When money begin to control us.
That's when trouble starts. Siguro para mas maintindihan natin, sagutin natin yung tanong na, why is the love of money a root of all kinds of evil? Para mas maintindihan po natin yan, tignan natin yung buong context sa 1 Timothy chapter 6. Kung babasahin po niyo yung context ng 1 Timothy chapter 6, kung ano po sinasabi ni Apostol Pablo patungkol dyan, actually yung context po dyan, winawarningan po ni Pablo si Timothy dyan regarding sa mga false teachers na binabaliktad yung sound doctrine for their own greedy gain. Okay? Yan po yung makikita po ninyo sa talata yan. Mababasa niyo po yan from verse 3 hanggang verse 5. Kaya na lang po magbasa. Ang ginagawa po kasi ng mga false teachers na binanggit dyan ni Pablo ay nagtuturo ng hindi tama para sa pera. Okay? Kaya nga ang warning ni Pablo kay Timothy sa verse 11, sabi niya, basahin natin, verse 11. Anong sabi ni Pablo kay Timothy? Hallelujah. Ang sabi niya, but you, O man of God. Hallelujah. Kung naniniwala ka rin yung katabi mo, man of God, hallelujah. Hallelujah. Sabi mo sa kanya, but you. Sabi mo sa katabi mo, but you, O man of God. Ang sabi mo ng verse, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Kaya nga kung napansin po ninyo, tinuro po ni Pablo kay Timothy yung real source of great gain. Sabi niya, dapat godliness. Hallelujah! Thank you, wonderful. Tingnan na natin yung verse 5. Thank you, wonderful Jesus. Hallelujah. Di ba sabi niya dyan? Verse 5. Ano po sabi niya? Verse 5. Ang sabi niya dyan, who suppose that godliness is a means of gain. Hallelujah, yun po yung sinabi. Tingnan natin yung verse 6 and 7. Hallelujah, sabi niya, now godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we carry nothing out. Yan, totoo yung sinasabi ni Mama Ben. Hindi mo naman dadalhin yung mga kaya mo, hallelujah. Ay, hindi mo naman dadalhin yung mga pera mo, yung wealth mo, hallelujah, sa hukay. Biblical. It is certain we carry nothing out. Hallelujah. So yung contentment in a biblical sense, ito yung nire-recognize natin that we come into the world with nothing. Meron po ba sa atin dito, nung pinanganak ka, may bank account ka na? Meron ba sa atin dito, hallelujah, nung pinanganak ka, may dala kang pera? O kaya naman, nagdadrive ka na ng magandang sasakyan? Wala. Tama po ba? Everything we have now, yung mga good gift is a gift from God. So James chapter 1 verse 7, ano sabi dyan? James chapter 1 verse 7, every good gift and every perfect gift is from above. Hallelujah. Kaya nga to those who desire to be rich, o liwanagin ko lang po ito God is not against us being rich. But it should not be our motivation. Those who have the love of money are the ones, hallelujah, who are led into temptations, according to verse. At sila po ang madalas na nabibitag. Alam po ba ninyo kung iisipin lang natin yung sinabi ni Apostol Pablo, mapapatunayan po natin na totoo. Tama po ba? Greed causes people to do all sorts of things they would not normally do. Kung nakakapanood po kayo ng news, makikita mo doon, madalas na dahilan kung bakit nakagawa ng krimen yung isang suspect dahil sa jealousy, dahil sa greed. Tama po ba? The love of money is what motivates people to lie. Para magsinungaling, para magnakaw, para magdaya. Yung iba lulong sa sugal. Makailan lang po, meron po akong kaibigan, nag-message po siya sa akin. He was so depressed. Kasama ko po itong tao na doon nung tumatambay pa po kami sa ilalim ng Chico. Hallelujah. Maraming beses ko po nakasama ng tao itong umiinom, gumagawa ng kasalanan. But he recognized ngayon ako po ilingkod ng Panginoong Diyos. Marami po kami mga kaibigan, pero sabi niya po sa akin na walang po anong sinabihan. Lulong po siya sa sugal. Sabi niya po sa akin, sa sobrang pagnanais po niya na mabili niya ng laptop yung kanyang anak.
Nalulung po siya sa sugal, yung casino online. Kala ko nga, sabong eh. Hallelujah. So nagkakautang-utang po siya. Kalat po yung mga utang po niya. At yung pinapasada po niya ay nanganganib pa po na kunin sa kanya kasi yung kanyang mga boundary na dapat ibigay doon sa operator ng sasakyan na kanyang minamaneho, hindi niya po na ibibigay, isinusugal niya. At sabi niya sa akin, he was so depressed, don't know what to do. Pero sabi ko po sa kanya, si Lord lang ang solution dyan. Hallelujah. Kung ako lang, wala akong may bibigay ng pera sa iyo. Hallelujah. Panalangin marami. Hallelujah. Tuturo ko na lang siya kay Pastor Jonel mamaya. Hallelujah. Thank you, Lord. Never lang po. He was so depressed. So dahil po sa sugal, hallelujah, dahil po sa pagnanais na makapagkalam ng maraming mga salapi, nahuhulog po yung mga maraming mga tao sa pitag. At ang malala pa po dyan, dahil sa pag-ibig sa pera, pumapatay pa po ang iba. Hallelujah. Kaya nga po mga tao, merong love of money, sila yung mga taong nagkukulang sa contentment. Na kung saan, according sa verse na binasa natin a while ago, yan po ang great gain sa madalang Diyos, ang pagiging godly and content. Naalala niyo po minsan, nag-preach po si Lord Jesus sa mountain sa Matthew chapter 6 verse 24. Anong sabi ni Lord Jesus? No one can serve two masters. Kaya nga sabi ni Lord, lay up treasures in heaven. Kaya nga, according sa verse po na yan, makikita natin dyan na sinasabi ni Lord, ang nire-refer ni Lord, yung pera as a master. Tama po ba? Napansin mo ba ninyo sa Matthew chapter 6? Sa Exodus chapter 20 verse 3. Ano pong sabi dyan? Exodus 20 verse 3. Ang sabi ng Diyos, you shall have no other gods before me. So anything that takes first place in our lives other than God is an idol. Are you following? Naalala niyo po sa Matthew chapter 19, starting from verse 16. Hallelujah po yung story ng isang binata. Naalala niyo po yung story? Yung binata nagtanong kay Jesus what he must do to obtain eternal life. At ang sabi po ni Lord Jesus sa kanya, keep the commandments. May lumapit po kay Jesus sa mong binata. Tinanong niya po si Lord. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Kung ano yung kinakailangan niyang gawin para makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Lord sa kanya, keep the commandments. Sundin mo yung mga utos ang sabi niya. Ang sabi po lang binata sa verse 20, all these things, ang sabi po niya kay Jesus, all these things I have kept from my youth. Lord, sinusunod ko na yan. Ginagawa ko na yan. Then anong sumunod na sinabi ni Lord Jesus? Sabi niya, sell what you have and give it to the poor. Hallelujah. Nung tinatch na po ni Lord Jesus, yung sinasandalan ng binata, which is yung kanyang pera, nung marinig po ng binata yung dapat niya pong gawin, anong sabi sa verse 22? He went away sorrowful, for he had great possessions. Hallelujah. His wealth had become an idol. Yun po ang naging master niya. At marami pong katulad ng binata yan sa panahon natin ngayon. I hope naiintindihan po natin kung ano ang nagagawa ng love of money sa buhay ng isang tao. Lahat po na nakakasunod so far. Sabihin po natin lahat, thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Now, tingnan natin ang Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 3. Colossians chapter 3, verses 1 hanggang 3. Ang sabi po niya dyan sa verse 1, hallelujah. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Verse 2. Set your mind on things above, not on things on the earth. Verse 3. For you died. Tingnan mo ang katabi mo, kumukhang patay. Hallelujah, you died. Thank you, wonderful Jesus. For you died. Ang sabi po ng Scripture. For you died and your life is hidden with Christ in God. Thank you, wonderful Lord. Ang sabi po dyan sa verse 1, if then you were raised with Christ. Sa Tagalog, sabi po niya, kung kayo nga'y muling binuhay. Kapag sinabi natin muling binuhay, listen to this. Kapag sinabi po natin muling binuhay, ibig sabihin namatay muna. Tama?
Hallelujah. Kaya nga muling binuhay, ibig sabihin, naranasan natin mamatay muna. Nakakasunod? Kaya nga sa verse 3, ang sabi niya dyan, for you died. Kayo'y namatay na, sabi ni Pablo. Ano? Namatay saan? Tingnan natin sa Romans chapter 6, verse 1 hanggang 2. Romans chapter 6, verse 1 hanggang 2. Tingnan natin yung sa Apo. At sabi po niya, thank you, wonderful Jesus. Ano nga natin sasabihin? Sabi po ni Pablo, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Sa verse 1, sabi niya, huwag namang mangyari. Tayong mga namatay na. Sabi po niya, tayong mga namatay na sa pagkakasala. Paano na tayong mabubuhay pa noon? So namatay na tayo sa pagkakasala. Meaning, hindi na dapat tayo nagkakasala according sa Scripture. Amen po ba? Kaya nga sa mga taong binuhay muli kasama ni Kristo, sabi sa verse 1, seek those things which are above. Ang hanapin natin, ang pagtuunan natin ng panahon at pansin, ay ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa verse 2, ang sabi niya, set your minds on things above. Not on things on the earth. Ano ba yung mga things on the earth? According sa 1 John chapter 2 verse 16. Ano po yan? Sa 1 John chapter 2 verse 16, ito po yung mga mababasa po natin. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not, pansinin po nito, is not of the Father, but is of the world. Ito po yung mga nasa mundo, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. At pansinin po ninyo, sinabi niya sa verse, ang mga lust na yan is not of the Father. Ibig sabihin, wala ang mga yan na kung nasaan si Jesus. Nakasama ni Father, na sinabi ni Pablo sa Colossians chapter 3 verse 1. Are you following? Kasi sabi ni Pablo, set your mind on things above. Wala yung mga last na yan doon sa above na kinaroroonan ni Lord Jesus. So huwag yan ang pagtuunan mo ng pansin. Hallelujah. Ang mga last na yan sa earth, belong yan. Tama po ba? So ibig sabihin, ang sabi ni Pablo, huwag sa mga last na yan ang focus mo. Nagigets po ba natin? Set your minds on things above. Set your mind on things that pleases God. Hallelujah. Ano bang nakakapag-please sa Lord? Hebrews 13 verse 6. Hebrews 13 verse 6. Ang sabi niya dyan, but do not forget to do good. To share. Hebrews 13:16. But do not forget to do good and to share. For with such sacrifices, God is well pleased. Yan ang mga nakakapag-please sa Diyos. Sabi po dyan, to do good and to share. Share your blessing. Yan ay ilan sa mga bagay na nakakapag-please sa Panginoon. Kaya nga sabi po dyan sa verse, for with such sacrifice, God is well pleased. Hallelujah. So to do good means to do what is right. Amen po ba? Righteousness. Sabi nga po natin lahat, righteousness. Ang righteousness po ay nakakapag-please sa Diyos. Amen po ba? So ano mang bagay na righteous sa harapan ng Diyos na mga bagay na dapat natin ginagawa. Dahil yan ang nakakapag-please sa Panginoong Diyos. Those who agree say Amen. Hallelujah. Almost similar po yan sa Micah chapter 6. Hallelujah. Sa Micah chapter 6, may part po dyan sa chapter 6 ng Micah na kung saan tinatanong ng mga Israelites kung ano bang makakapag-please sa Diyos. No? Sabi po nila, hallelujah, rams ba? No, kaya naman, 10,000 rivers of oil ba? Pero sinagot po sila ng Diyos through prophet Micah. Sabi po dyan sa verse 8 ng Micah chapter 6, verse 8, ano po sabi dyan? He has shown you, sabi po ng propeta, He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Hallelujah. Ang sabi po ng Lord sa Israel, I have shown you clearly what
what is good, what pleases Him. Hallelujah! By the way, what is good is what pleases God. No? Tama po ba? Ito yung nire-require mo sa inyo, sabi ng Diyos, to do justly. To love mercy. And to walk humbly with your God. To do justly means to be fair towards others. Huwag kang malaman. Hallelujah! Hindi po galing kay Lord yung panalaman. Amen po ba? Thank you, wonderful Jesus. Wala kang favoritism. Hallelujah, pantay-pantay yung pagtingin mo, pantay-pantay yung pagtrato mo sa mga tao. Hallelujah, hindi yung kapag hindi mo siya feel, hallelujah, hindi mo na siya love. No! Hallelujah! Sabi pa ng Lord dyan, to love mercy. As if parang sinasabi ng Lord sa kanila, ibigay ninyo sa mga tao yung same measure ng mercy na gusto nyo tanggapin mula sa akin. Hallelujah! Kaya nga sa Matthew chapter 5, Verse 7, sabi po dyan, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Mapalad yung mahabagin. Mapalad yung mga merciful. Hallelujah. So, ibig sabihin, kapatid, kapag pinagkakaitan mo ng mercy ang ibang tao, ang ginagawa mo, withhold mo yung mercy sa sarili mo. Wala ka rin tatanggapin na mercy. Wala kang matatanggap ng mercy. Ganun lang po siya kasimple. Are you following? And lastly, ang sabi po ng Lord sa kanila, walk humbly with your God. Humility must be in the heart. At kapag galing sa puso, humility, kusang lalabas yan sa lahat ng kilos ang ginagawa mo. Hindi mo yan, kaya kababangan, may yan na pinagawan. Hallelujah. Mo pinagawan itong, kunwari, humble ka, kunwari, humble ka, itong nangyurubo makilabas. Pag hindi galing sa puso yung humility, kusang lalabas yan sa kilos mo, sa gawa mo. Hallelujah. Kailan ba tayo dapat mas lalong nagiging humble? When you think that you are spiritually strong. Diyan ka lalong magpakumbaba. Hindi yung iniisip mo na dahil mature ka spiritually, hindi ako mahulog sa ganito at ganyan. So 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Tignan natin yan sa NIV. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Ano pong sabi niya dyan? So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Hallelujah. So humility for me, is showing your total dependence on God. Amen po ba? To be humble will make you happy. Yan po nakakapag-please sa ating Panginoon. Yan ang dapat natin pinagtutuunan ng isip, ang mga bagay na nasa itaas na nakakapag-please sa Diyos. Yan ang dapat natin ginagawa. Doing what is right before God. Balikan nga natin yung Colossians chapter 3 verse 3. Ang sabi niya dyan, for you died. Tama po ba? For you died. Colossians chapter 3. For you died. And your life is hidden with Christ in God. You died dun sa lumang buhay. At yung bago mong buhay is hidden with Christ in God. Patay na tayo. Patay na kayo, sabi ni Pablo. At katulad mo sa binasa natin kanina sa Romans chapter 6, tayo ay patay na sa kasalanan o sa pagkakasala. Para mas ma-appreciate po natin yan, yung bagong buhay na meron tayo ngayon sa Panginoong Jesucristo. Tingnan natin na sinabi niyo sa Romans chapter 5 verse 19. Romans chapter 5 verse 19. Ang sabi po dyan, for as by man's disobedience, many were made sinners. Dahil sa disobedience ni Adan, nagmana tayo ng kasalanan. So, nung pinanganak tayo naturally, tingin po kayo sa akin para hindi po natin ito malus. Nung pinanganak po tayo naturally, nandun natin yung sinful nature. Okay? Kasi nga, nagmana tayo ng kasalanan. Pero para mas maging clear po yan, tingnan natin yan sa verse 12. Baka pala ng verse 12. Hallelujah. Sabi po niya dyan, verse 12, ang sabi po dyan, thank you, wonderful Jesus. Therefore, just as through one man's sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sin. Hallelujah. Pansinin po ninyo ang sabi dyan, dahil sa kasalanan ng isang tao, nagkasala na ang lahat. Okay? Ang sabi po niya, all sin.
Pag sinabing all, walang exempted. Ikaw at ako, tayong lahat ng mga taong buhay, lahat tayo nagmana ng kasalanan. Hallelujah! Focus lang po tayo para mas mag-gets natin lahat. So yung unang kapanganakan natin na may minanang kasalanan kung saan pinanganak tayo naturally sa pamamagitan ng ating biological parent. Tama? 100%. Lahat naman tayo dito nakaranas ng pinanganak. Tama po ba? Thank you, Lord Jesus. Meron pa dito yung kapag nakalapong sinulpot. Hallelujah. Wala naman. Wala naman, di ba? Wala. Kaya nga sabi ni Lord sa John chapter 3 verse 3. Anong sabi ni Lord? John chapter 3 verse 3. Ang sabi niya kay Nicodemus, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Yan po yung sabi niya, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So you must be born again. Sabi mo sa kanabi mo, you must be born again. Hallelujah. You must be born again. Ang pagiging born again ay hindi mo magpasok sa loob ng church na kung saan sama-sama. Akala mo kasi ng iba. Kaya ayaw ng ibang tumanggap, ayaw magpa-Bible study. Kaya rin tayo mga born again na mga yan. Pero hindi po nila alam, hallelujah, nangyayari po yan in the Spirit. At ang sabi ni Lord, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So you must be born again. Kailangan mong ipanganak ulit. Pero this time, hindi na sa pamamagitan ng nanay mo. Hallelujah. No. So kapag sinabi natin born again, it can also be translated as born from above. Hallelujah. Si Nicodemus, meron po siyang pangangailangan sa John chapter 3 verse 3. He needed a change of heart. He needed a change of his heart. At itong spiritual transformation po na ito na kailangan ni Nicodemus at kailangan din natin lahat could only come from above. Hallelujah. Ito po yung new birth na tinatawag natin. Hallelujah. It's a new life. A new and living hope. It's not a hope na walang assurance, but a sure hope. Sa Romans chapter 5 verse 5. Romans chapter 5 verse 5. Ang sabi po niya dyan, thank you, wonderful Jesus. Tingnan natin yan sa English. Now hope does not disappoint. Because the love of God has been poured out into our hearts. Tingnan po sa akin. By the Holy Spirit who was given to us. Hope that will never disappoint. Hallelujah. Ito yung klase ng hope na nakabalot sa pag-ibig ng Diyos. Listen, yung hope na yan at ang new birth na kailangan nating lahat ay tinanggap natin dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. It means having a new birth. And having hope begins with Jesus. It's by having a relationship with Jesus. Amen po ba? Kaya nga sabi dyan sa 1 John chapter 5 verse 1. 1 John chapter 5 verse 1. Sabi po niya dyan, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Amen po ba? Silang mga naniniwalang si Jesus ang Kristo. Christ means Messiah, Savior. Yan po yung ibig sabihin ng Christ. Hallelujah. Listen. Having a new birth. Yung pagkakaroon po ng new birth, yung pagiging born again, hallelujah, as a fruit or a sign. Hindi natin pwede sabihin na basta ako meron akong new birth na born again na ako. It has a fruit. It has a sign. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Having a new birth as a fruit, makikita po natin ito sa mga taong nakaranas na ipinanganak muli. Tingnan natin sa 1 John chapter 4. Verse 7, 1 John chapter 4, verse 7, sabi po niya dyan, beloved, let us love one another. For love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. One of the signs, sila yung mga taong nagmamahal. Kaya nga sabi dyan, everyone who loves is born of God. Tingnan natin sa 1 John chapter 2 verse 29. 1 John chapter 2 verse 29. Sabi po niya dyan, if you know that He is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of Him. Hallelujah. That's a sign.
Yun po yung isang fruit. Yun po yung isang senyales. If you know that He is righteous, you know that everyone, silang mga gumagawa ng katuwiran, you know that everyone who practice righteousness is born of Him. Hallelujah. Pansinin po ninyo yung sign na makikita sa mga pinanganak sa Diyos o yung mga na-born again. Ang sabi po dyan, yung mga gumagawa ng katuwiran. Ginagawa nila, pinamumuhay nila, hallelujah, kung ano ang matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga sa 1 John chapter 3 verse 9, 1 John chapter 3 verse 9, ang sabi po dito, whoever has been born of God does not sin. Tanungin mo nga rin katabi mo, born again ka ba? Sige, tanungin mo siya, sabi mo, born again ka ba? Tanungin mo siya, ba't ako po'y tinitingnan? Tanungin mo katabi mo, yun na nga lang yung participation. Tanungin, born again ka ba? Thank you, wonderful Jesus. Ang sabi po niya dyan, who has been born of God does not sin. Thank you, wonderful Jesus. So 1 John chapter 5, verse 18. 1 John chapter 5, verse 18. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Ano po sabi niya dyan? We know that whoever is born of God does not sin. But he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. Hallelujah. So ang mga pinanganak sa Diyos o nakaranas ng new birth ay mga tao na iingat ng kanilang mga sarili. Hallelujah. Iingatan po nila yung kanilang mga sarili na huwag magkasala. Kaya nga, hindi sila nahahawakan ng mga demonyo. Amen po ba? John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12 hanggang 13. Tingnan natin yan sa above. John chapter 1 verse 12. Hallelujah. Tingnan natin sa above. Subalit ang lahat. Sabi nga po natin lahat. Lahat. Hallelujah. Sigaw natin lahat. Subalit ang lahat ang tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa next verse, ang sabi niya, na ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman o sa kalooban ng Diyos, kundi ng Diyos. Hallelujah. So according to this verse, makikita natin that Jesus is the one who gives every person the right to be a child of God. And the requirement is to believe. According to verse. Yung requirement to believe or having faith in Him. To receive Him. Tanggapin bilang bilang Panginoon. Bilang nagmamayari sa iyo. So as I said earlier, nagsisimula po yung new birth. Nagsisimula po yung magiging born again. Yung bagong kapanganakan, nagsisimula po yan kay Jesus. Nagsisimula yan by having a relationship with the Lord. Are you following? Kaya nga po mahalaga na ang bawat tao ay ma-born again. Ipanganak muli dahil according kay Lord Jesus, kapag hindi na-born again ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. According sa John chapter 1 verse 12, basahin na natin lahat. Tingnan natin yan sa English this time. John chapter 1 verse 12. Ang sabi niya, but as many receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Hallelujah. Ang ini-indicate po ng verse na yan na ang mga na-born again, yung mga naipanganak muli sa Diyos, also carries the idea of become children of God. Hindi ka children of disobedience. Child of God ka. Amen po ba? Because you choose to believe in Jesus. Tatanungin ko po kayo, why does a person need to be born again? Bakit ang tao ay nangangailangang maipanganak muli? Siguro magtatanong ako dito ng mga tatlong tao. Thank you, Jesus. At yung mga nakayuko, yun ang tatawagin ko. Bigla sila nagkano na lang. Ay, gumalaw yung buhok ko. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yung mga nakayuko, yun po yung tatawagin ko. Bakit kinakailangan na born again ng isang tao? Titigil ako ba rito? Yung mga hindi tumitigil sa mata ko yun naman. Sige nga, maglalak. Thank you, Jesus. So sabi po ni Pablo, hanggang sa Ephesians chapter 2 verse 1, tingnan natin. Ephesians chapter 2 verse 1. Ang sabi po niya dyan, tingnan natin sa English. Thank you, wonderful Lord. And you He made alive who were dead in trespasses and sin.
Ang sabi ni Pablo, hallelujah, may part po sa verse 2. Tignan na natin yung verse 2. Ang sinabi niya po, yung first part ng verse, ang sabi niya, in which you once walked. Tingnan mo yung verse 1, and then jump tayo ng verse 2. Ang sabi niya, and you He made alive, who were dead in trespasses and sins. Lumakad tayo sa kasalanan. Hallelujah. Lumakad tayo lahat sa kalikuan. Kaya nga sabi niya dyan, in which you once walk according to the course of this world. Hallelujah! Thank you, wonderful Jesus. Actually, yan po ang dahilan kung bakit tayo namatay spiritually. Before, dahil tayo ay lumakad sa sanlibutan, lahat tayo ay nagmana ng kasalanan. Nakakasunod po ba? Kaya sa Romans chapter 3 verse 23, sabi po niya dyan, for all have sinned. Lahat tayo ay nagkasala. So kung magbe-base lang tayo sa scripture, sa mga verses na binasa natin, and according sa mga truths na binasa at narinig po natin, nakita natin that sinners are spiritually dead. Tama po ba? Because sa Romans chapter 6 verse 23, sabi niya doon, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans chapter 3 verse 10, sabi ko doon, lahat tayo ay nagkasala. Hallelujah, walang extended. So yung mga nabubuhay sa kasalanan, spiritually dead. Kapag ang isang makasalanan na kagaya natin before, ay nanampalataya kay Jesus, at tinanggap si Jesus, inihahalin tulad po ito ng Bible sa rebirth or new birth. Hallelujah. I hope nagigets po natin. O dun sa kasalan natin na born again, palakpakan nga po muna natin si Lord. Hallelujah. Pumalakpan yung mga sopang na nakasalit sa message. Hallelujah. So yung unang, tingin po kayo sa akin, yung unang kapanganakan natin, okay, kung saan pinanganak po tayo naturally ng ating biological mama, hallelujah. Yung unang kapanganakan po natin ay nagmana tayo ng kasalanan. Corrupted tayo. Okay? Kaya nga kinakailangan natin ng second birth. Ito po yung spiritual birth. Ito po yung sinasabi ni Lord Jesus, you must be born again. Hallelujah! At para tayo ay maging anak ng Diyos, we must be born again. Hallelujah! Tingnan natin sa scripture. Hallelujah! Tingnan natin from the scripture kung paano ba tayo magkakaroon ng bagong kapanganakan. Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9. Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9. Tignan natin yan sa English. Hallelujah. For by grace you have been saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Sa verse 9, not of works, lest anyone should boast. Hallelujah. So when one is saved, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay ligtas, ibig sabihin, nagrepent. Tinanggap si Jesus. Tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Ang tao ito ay nakaranas na mga born again, spiritually renewed. Okay? And now, ito kung tumanggap kay Jesus, kung according to sa John chapter 1 verse 12, yung mga nanampalataya tumanggap sa Kanya, binibigyan niya ng right, binibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Hallelujah! Because pinili niyang manampalataya sa Panginoon na kung saan si Jesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan nung siya'y mamatay sa cross. Nakakasunod po ba? Kaya nga po, isang taong tumanggap at nakaranas ng new birth ay isa ng bagong nilalang. Tingnan natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Tingnan natin yan sa English. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. As far as the Word of God is concerned, kung ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, you are now a new creation. Regardless sa mga pinagdaanan mo from the past, lalo makasalit niya, you are now a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Amen po ba? Balikan na natin yung 1 John chapter 5 verse 1. 1 John chapter 5 verse 1. Tignan natin yan sa English. Ano sabi niya? Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Hallelujah. Tama po ba? Tingnan natin yan sa above. Yung verse na yan sa above. Thank you, wonderful Jesus. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Hallelujah. Ano po bang ibig sabihin ng ipinanganak sa Diyos or born of God? Napansin po ba ninyo, nung kausap po ni Lord Jesus si Nicodemus sa John chapter 3, okay? Sa verse 8, tingnan natin sa verse 8.
Basahin natin na sinabi ni Lord Jesus sa kanya. John chapter 3 verse 8. Tignan natin yan sa English siguro. Hallelujah. Ang sabi niya, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from it, where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Kasi nga natin ulit, ang sabi niya from the start, the wind blows where it wishes. So ito po yung isa sa mga sinasabi ni Lord Jesus kay Nicodemus. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Na-imagine po ba ninyo yung posible na naging reaction ni Nicodemus nung sabihin po yan ni Jesus? Yung nga sinabi ni Lord yun nga po sinabi ni Lord sa kanya na kailangan, Nicodemus, kailangan ipanganak ang muli. Kailangan ipanganak uli yung tao. Tinay po ni Nicodemus na literal kasi di niya na-gets. Tama po ba? Kaya nga po sinabi niya po doon, ano mangyayari yun na may papanganak ko muli? Papasok uli yung tao sa napupunan ng kanyang mama. So yun po, tinay po niya na literal. Hallelujah. Kaya, nung sabihin po ni Lord Jesus sa kanya yan, sa akin pong personal na opinion, hallelujah, I believe mas lalo pong na-puzzle. Hallelujah, lalo pong naguluhan itong si Nicodemus, no? Thank you, wonderful Jesus. Nung pinabasa niyo po yung verse na yan, natulong din po ba ninyo sa sarili niyo, bakit yan binanggit ni Jesus? Bakit binanggit ni Lord yung word no wind, yung hangin? Ano po yung kinalaman niyan sa new birth? Ano po yung kinalaman niyan ano po yung connection niyan sa pagiging born again? Tingin po kayo sa akin. Kung titignan po ninyo sa mga may sword niyo po, ang salitang wind na ginamit po dyan sa passage na yan. Ang Greek word po na makikita po niyo dyan is pneuma. Okay? P-N-E-U-M-A. Pneuma. Na same word po na ginamit sa spirit. Okay? So yung word na wind, na may Greek word na pneuma, ang ibig sabihin po dyan, okay, is yung Holy Spirit. Nasa my sword niyo po yan, pwede niyo po dyan. Same po natin makikita na ang Holy Spirit po dyan dahil sa verse 2 ng Genesis chapter 1. Diba? Basahin nga natin Genesis chapter 1 verse 2. Tingnan natin. Genesis chapter 1 verse 1, sabi niya, the earth was without form and void. Okay? And darkness was on the face of the deep. At ang sabi po niya din, and the Spirit of God was hovering over the face of the water. Hallelujah. Sayang hindi natin makikita yung King James dyan. Thank you, wonderful Jesus. So, nung i-create po ng Lord ang heaven and earth. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Kapag tinignan po niyo yung Hebrew word na Spirit po dyan, yung nasa verse 2 ng Genesis chapter 1, ang lalabas po na Hebrew word po dyan is ruach. R-U-A-C-H. Ruach, which means wind. Are you following? Kaya lang po mag-check. Meron naman kayo mga mindful. Di po ba kapag umiihip ang hangin? Tingin po kayo sa akin. Di kapag umihihip ang hangin, di natin nakikita. Meron ba dito may supernatural powers na nakikita yung hangin? Hindi kapag umihihip ang hangin, di natin nakikita. Tama po ba? Di natin alam kung saan yun nagagaling. Halimbawa, may blower dito. Sa air kaya, aircon na lang. Okay. Pag lumabas yung hangin dito sa aircon, alam mo kung saan galing. Galing dyan. Yung mga nandito, nararamdaman niyo yung aircon, diba? May haplos, may ginhawa, diba? Thank you, wonderful Jesus. Thank you, wonderful Lord. May nararamdaman kayo, diba? Kapag dumadapi sa inyo, hallelujah. Like for example, yung aircon, pag dumapi sa inyo, umabot sa inyo, malamig na hangin, diba? Thank you, wonderful Lord. Alam niyo dito nagmula yung hangin. Diba? Pero kahit na alam natin saan nanggaling yung hangin, hindi naman natin makuha yung air niya. O kahit anong gawin ko, like for example, pero kung kaya ko gumawa ng hangin na lumahan, sir, wala. Hindi natin kaya yung hawakan. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, Lord. So here's my point. Kapag ang hangin umiihip, okay, pinapagalaw niya po yung mga tinatamaan niya. Okay? Nagkakaroon po ng changes. Hallelujah. For example, papasok natin ka rin dito, mainit, pero nung lumabas po yung hangin lumabig, nagkaroon ng changes. Hindi ka lang po kayo sa akin. Lahat po ng tinatamaan po ng hangin, hallelujah. Like for example, yung isang puno,
tinamaan po ng hangin. Gumagalaw po mga dahon. Tama po ba? Lalo na kung ipo-ipo po yan. Ano ba sa English yung ipo-ipo? Hurricane? Hurricane? Sabay-sabay siguro tayo hindi pumasok noon. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. So, basta yung ipo-ipo, no? Lalo na pag ipo-ipo po yan. Pag dumaan po yung ipo-ipo, nagkakaroon po ng changes sa lugar na yun. Tama po ba? May nawawala ng bubong, lumilipad yung mga gamit. May changes. Okay? Yun po yung point ko. So, it is with the Holy Spirit. Yung spiritual birth is an act of the Holy Spirit. He is invisible. Di naman namin nakikita. Pero sa tuwing kikilos gagalaw si Holy Spirit, there are definite changes. Dry yung worship, dry yung preaching, pero kapag nag-move si Holy Spirit, hallelujah, nagbabago. Amen, may changes na nangyayari. Nagbabago yung atmosphere, nagiging maapoy, nagiging alive yung service. Hallelujah. Amen po ba? Kahit gaano ko po gandahan o i-present sa inyo through preaching, ang pagiging born again, hindi po magagawang i-born again ng isang tao. Only the Holy Spirit can perform that transformation sa isang repentant na puso. Amen po ba? So anong nangyayari sa atin kapag tayo ay napo-born again? Halimbawa, imagine po ninyo ang isang sanggol. No? Imagine po ninyo may isang sanggol or baby, no? Yung bagong sanggol na pinanganak, bagong buhay, tama po ba? Hallelujah. Wala naman po siya dati, no? Wala namang baby dati. Pero bigla po siya nag-exist. So yung bata, tingin po kayo sa akin, yung bata lalaki po siyang kamukha ng kanyang mga magulang. Tama po ba? Kaya nga sa mga may anak dito, di ba, narinig nyo na po yan sa ibang tao, ay, ano ba may anak mo? Yeah. Ay, Tita Ana, kamukha mo si Baby Ana. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mr. Junel, kamukha mo si Matthew. Eh, ano ba? Yan, di ba? Narinig ako, ay, kamagalo pa may anak mo, no? Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, wonderful Lord, no? Ay, kamukha mo si mama mo, no? Kaya naman si papa mo. Hallelujah. May narinig na po kayo ganyan. Hallelujah. Wala naman po siguro ganyan. Ay, ano ba may isipin yung balayan? Wala naman po siguro ganyan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. So, kung saan mga magulang na galing, nagiging kamukha mo sila. Mukha din yung mga. Wala naman ganyan. Hallelujah. Kung saan magulang po kayo galing, nagiging kamukha niyo po sila. Tita Grace, tingnan mo si Ate. Kamukha niya sila. Diba? Si Tim. Yan. Kamukha ni Tita Grace. Thank you, one. Saan si LB? Wala. Praise God. So kung kaninong magulang po kayo galing, hallelujah, nagiging kamukha niyo po sila. Tama po ba? Thank you, wonderful Jesus. Halimbawa po, no, yung isang puppy, no, yung isang tuka, pag lumaki po yan, nagiging kamukha niya po yung parents niya, nagiging aso. Siyempre. Siyempre, so yung calf, no, nag-grow po yan. Pag nag-grow yan, nagiging kamukha niya yung mama niya, no, nagiging baka din yan. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord. So yung isang bata from infant, mag-grow po yan hanggang maging isang adult human. Okay? So ano po yung point ko? It is with those it is with those born of God. Yung katulad po ng mga pinanganak sa Diyos. Thank you, wonderful Jesus. Kaya po sinabi, katulad po ng sinabi ko a while ago sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, if anyone is in Christ, he's a new creation. When we are born again into the family of God, we grow to look like more of our Father. Amen po ba? Hallelujah. Palapakan nga natin si Father doon. Hallelujah. Come on. Yung mga kamukha ni Father sa heaven. Palapakan po natin siya. Yung best na palapakan ng Lord. Thank you, Lord Jesus. Kaya po sa 1 chapter 3 verse 9 na binasa po natin, hallelujah, kanina. No, pero ulitin ko lang, no, kasi may gusto po kong i-point. Sabi dyan, whoever has been born of God does not sin. Thank you, wonderful Jesus. Amen po ba? When we are born of God, we have a new heart. And this time, yung puso natin na bago, ang gusto lang niya ay please ang Diyos. Amen po ba?
So katulad po ng isang sanggol na nagiging kamukha ng kanyang mga magulang, so do we grow to be more like our Heavenly Father when we are born of God. Tanungin mo nga ulit, katabi mo, are you born again? Hallelujah. Are you a new creature? Hallelujah. Sa ba tayong bagong nilalang na kinamumuhian po yung kasalanan? Hallelujah. Let me say this before we stand. You must be born again. Amen po ba? At nagsisimula po yan kay Jesus. We all need second birth. Kinakailangan po natin ng bagong kapanganakan. Alam niyo, kaya ko po ito yung na-impress ng word sa heart ko. You know, maybe, merong mga maapoy before na biglang, thank you, wonderful Jesus. Kailangan po tayong maipanganak muli. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Let's all stand. Thank you, wonderful Jesus. Now, thank you, wonderful Jesus. Huwag na po yung tanongin yung katabi nyo, no? Ikaw na mismo, bigyan ko sa amin, ikaw na mismo, analyze your current condition spiritually and ask this question, am I born again? I want you to close your eyes, I want you to bow your hands. Hallelujah. Thank you, wonderful Lord. This time mo muna tatanungin yung katabi mo, ikaw na mismo yung sasagot ng mga tanong na ito. Hallelujah. Kung i-analyze mo, kung titignan mo yung current condition mo spiritually today, yung condition ng puso mo, yung condition ng spirit mo, hallelujah, ask this question, am I born again? Am I a new creation? Pinanganak ba ako mula sa Diyos? Am I walking in holiness? Lumalakad ba ako sa kapalaran? Doing what is right before God. Nung mabubuksan mo ang puso mo sa Panginoon this morning, bibigyan ka niya ng bagong puso. Bibigyan ka ng bagong puso ng Diyos. Hallelujah. Let the wind blows into your spirit, into your soul, into your mind, into your heart. Receive it in Jesus' name. Simulan mo sa pagkakaroon ng maayos na relasyon kay Jesus this morning. Receive Him as your Lord and Savior. Samahan po ninyo ko sa ganitong panalangin. Sabihin po natin lahat, Dear Lord Jesus, lumalapit po ko sa inyo sa umagang ito. Ikinukumpisal po, ako'y nagkasala, nagkulang, nagkamali laban sa iyo. Humingi ako ng tawad, Panginoon Jesus, sa lahat po mga pagkakasala. Hugasan mo ako, Lord Jesus, ng banal mong dugo. Ako'y naniniwala, ikaw ang anak ng Diyos na namatay para sa kawalan ng aking mga kasalanan. Muli kang nabuhay at muli kang babalik. Sabihin po natin lahat, kaya naman po, Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon, Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, maghari ka sa aking buhay. Sabihin po natin lahat, Panginoon Jesus, mula sa araw na ito, tinatakwil ko si Satanas. Tinatakwil ko lahat ng uri ng kasalanan, karumihan, kadiliman sa pangalan ni Jesus. I renounce and I-open door to the enemies in Jesus' name. Sabihin po natin lahat, Panginoon Jesus, pinipili ko pong magpatawad. Lahat ng mga tao nagkasala laban sa akin, pinapatawad ko po silang lahat, Panginoon, gaya ng pagpapatawad mo sa akin. Sabihin po natin lahat, Lord Jesus, isulat mo aking pangalan sa kalan ng buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's worship the Lord. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, wonderful Lord. I want you to close your eyes and just bow your heads, lift your hands to the Lord. Pasalamatan lang natin si Lord Jesus. Hallelujah. Sa pamagitan po ng ating pagpuri at pagsamba sa Kanya once again this morning. Hallelujah. Thank you, Lord. Rama kasakataya na ba? Rama Sikaryarara Rara Sikaryarara Makataya ba? Hallelujah. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Come on, worship Him. Sabayin natin siya, hallelujah. Ko'y maging banal mong tahanan.
hanggang mga papuring masama. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sing it again, hallelujah! Rubas na kataya ba? Buhay ko'y maging banal mong tahanan. Tulunan na iyong wagas na pagsinta. Hallelujah nang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Come on, sama-sama po natin siya sa paghin. Pagkalaman, come on! So ang buhay ko'y sabi po sa Panginoon, yes! Halang, lulutan na iyong wagas na pagsinta. Hallelujah na pala. You must be born again. Receive your new birth in the name of Jesus. Believe in the Lord Jesus Christ. Receive the Holy Ghost. Receive it. Yes. Smile at the Holy Ghost. Banal mong tahanan. Lulutan. Come on, tayo lahat. Kung saan ka na kayo, please bring your hands to the Lord. Sama-sama natin itaas ang ating kamay sa Panginoon. As a sign of our surrender. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, yes, yes. Tuwin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulutan na iyong wagas na pagsinta. Hallelujah nang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka. Sing it again for the last time. Come on. Sing it from your heart. Sing it from your heart. Loobin mo. Come on, church. Ay ko'y maging banal mong tahanan. Lulutan na iyong wagas na pagsinta. Hallelujah nang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sige nga, maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa bagong kapanganakan na ibinigay mo minsan na sa bawat isa sa amin. Na ngayong umaga, pinili po namin na manampalataya sa iyo, tanggapin ka bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. At dahil po doon, binigyan po ninyo kami ng karapatan na maging anak ng Diyos. At ang mga ipinanganak mula sa Diyos ay hindi po nagpapatuloy sa pagkakasala. Salamat, Holy Spirit, sa iyong mga pangyarihang pagkilos at paggalaw sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah. Sa iyong pag-upo, palakpakan natin si Lord, hallelujah. And you can see that for a while. And then let's distribute the elements for communion, hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, Jesus. Habang iniintay po ninyo na mabigyan po kayo, hallelujah, manatili lamang po kayo sa pananalangin at pagsama sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord.
ako after ng word. Habang nag-worship, narinig ko sinasabi ng Holy Spirit, receive life. Parang weird siya, pero sinasabi niya, receive life, the breath of life. Yung mabubuhay ka, yung parang ang nararamdaman mo, walang saysay yung buhay mo. Ang banal na spirito na umiiyak siya habang sinasabi niya, receive life. I-receive mo siya sa buhay mo. Siya yung bukal ng buhay na iniwan ng Panginoon sa atin. Nung umakyat na siya, ulit-ulit ko naririnig, receive life. And sobrang banayad ng pagkakabigkas ng banal na spirito. Tanggapin mo yung buhay na binibigay sa'yo. And manampalataya ka sa oras na to. Sinabi kanina sa salita, kailangan ng pananampalataya. Sa vision, bago mo makita yung kingdom ni Lord, para makita mo ang Panginoon, para makapanampalataya ka sa lahat ng sinasabi ng Panginoon sa utos niya, kailangan mong iwan yung buhay mo noon. Kailangan mong manampalataya. And ngayon, manampalataya ka at tanggapin mo yun yung buhay na yun. Para mabuhay ka na, para hindi ka na malulungkot. Receive life. Sinasabi na banal na Espiritu, receive life. Receive the bread of life. In Jesus' name, receive the bread of life. In Jesus' name, receive the bread of life. In Jesus' name. Sa iyong pangungusap sa aming Panginoon to receive life, to receive the breath of life. In the name of Jesus. Now, church, in accordance, response natin doon sa instruction ni Holy Spirit. Kapag sinabi ko pong receive the breath of life, pag sinabi ko pong receive life, hallelujah, sabihin lang po natin, I receive. At kapag sinabi po ninyo yan, sabihin po ninyo from your heart na talagang para bang as if na sinasabi mo na hindi ka mabubuhay kung wala yung breath of life. Hallelujah. Kung wala yung bagong buhay. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Rakarahila makasakatayama. 15 seconds, let's pray in tongues. Hallelujah. Let's pray with the Holy Spirit. Whatever you are, pray in tongues. When I say receive the breath of life, just say I receive. Now, Lord, release right now. Lord, release your angels upon this place.
Ramasaka, we are ready to receive the breath of life. Ramakasaka, we are ready to receive, Lord, a new life, Lord, a new birth. Baptize your people. In the name, come on, intensify natin in praying in the Spirit. Come on. Habang nag-praying in tongues, hallelujah, naayos ni Lord yung heart mo. Hallelujah, sa pagkanta mo sa breath of life. Come on. Ramakaya, Shahila Bato, in the name, more. Hindi ko ito i-release hanggang hindi pa sinasabi ni Lord. Hallelujah. We need to pray more. Believe more. Don't doubt. Huwag ka magduda. Hallelujah. Yung mga naniniwala sila, ang mga tumatanggap. In the name of Jesus, receive the breath of life in Jesus' name. Receive life in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, for the breath of life. Hallelujah, Holy Ghost. Hallelujah. Continue, Holy Spirit, to do your work in our lives, Holy Spirit. We will not limit you, Holy Ghost. Di po namin kayo i-oppose, Holy Spirit. Do what you want, Holy Spirit. We are yours. Thank you, wonderful Jesus. On the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." So verse 28, before we partake of communion, let a man examine himself. So after po natin i-examine ang ating mga sarili, so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. So make sure before you partake of communion, wala kang sama ng loob, wala kang hinanakit, wala kang buot, wala kang tampo, kanino ng tao. Gusto ni Lord malinis ang ating mga puso before we partake of communion. Sabihin po natin ang ganitong mga panalangin, Lord Jesus, as an act of my will, I renounce unforgiveness. I renounce bitterness, hatred, strife, revenge, condemnation, guilt, and shame. Pinipili ko kong magpatawad mga taong nagkasala na nakita ng aking damdamin, sumugat ng aking puso. Pinapatawad ko po sila. Sabihin po natin, mga taong nagsalita, nag-isip laban sa akin, alam ko man o hindi, aware man ako hindi, pinapawala mo ng bisang kapangyarihan lahat ng mga sumpa na binitawan nila laban sa akin. I choose to forgive, Lord. Salamat po, Jesus. Panginoon, inaalala ka namin, Panginoon, yung mga sugat na tinamura yung katawan dahil sa iyong mga bubong. By your stripes, Lord, we are healed. Lord Jesus, I speak your healing power, Lord, sa lugar po ito. Heal those who are in need of healing, Lord. Yung mga nangangailangan ng kagalingan mentally, emotionally, physically, spiritually, yung kagalingan ng kanilang pamilya, ng kanilang mga anak, ng kanilang mga asawa. Lord, I release healing, Lord. Even right now, we release, Lord, na may ginagawa ka, Panginoon. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Inaalala namin ang iyong mga pagod at puyat para sa amin. Salamat po sa iyong katawan na ibinigay para sa amin. We thank you, we praise you, and we worship you. Let's eat the bread. In the same manner, we also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Dahil personal yung
dugo na binigay ng Lord para sa iyo. Personal mo siyang pasalamatan this morning. Hallelujah. Express mo lang sa Lord kung gaano ka nagpapasalamat, kung gaano siya kabuti sa buhay mo. Hallelujah, Lord, and because of your blood. Nagkaroon po kami ng redemption, nagkaroon po kami ng katubusan, nagkaroon po kami ng kaligtasan, nagkaroon po kami ng kagalingan at paglaya. Bagong buhay, Lord, from death to life, from darkness to light, Lord. From the kingdom of darkness, Lord, to the kingdom of light. Lord, ang dahil po sa ginawa mo para sa amin, ang dahil sa dugo mo, Lord, nagkaroon po kami ng new birth. More than yan po kami, naipanganak po kami muli. Hallelujah. Salamat, Lord, sa bagong kapanganakan Diyos. Hallelujah. Come on, let's make Him. Hallelujah. Pasalamatan mo lang siya. Hallelujah. Let us fill this place with thanksgiving. Just thank Him. Hallelujah. Appreciate the Lord and praise Him and worship Him. Thank Him, Hallelujah, for all He has done for you and for me. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Lord, we give you all the glory and all the praise and all the honor, Lord, all the adoration that we worship you. Binibigay namin sa iyo pinapataas na pagsamba at pagkalang sa iyong pangalan, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo. Inaalala po namin kayo, Lord, I break every curse spoken against your people, Lord, I break it in Jesus' name. Pinapawala mo ng bisa kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Lord, I declare all the benefits of Calvary, Lord, all the divine exchange. Receive it in the name of Jesus. We are blessed. We are highly favored, Lord God. We are healed, Lord God. Set free in the name of Jesus. Hallelujah. Born again, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Jesus. Hallelujah. Let's make the cup. Hallelujah. Palapakan po natin si Lord sa lahat na kanyang ginawa this morning. Hallelujah. Sige po yung palapakan para kay Lord. Hallelujah. Kahit sa number sa Leviticus 27:30. Sa above po, sabi ko dito, lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa bili ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Nasa English, sabi niya doon, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. Kagaya ng ano yung Bible reading kanina, yung lahat ng puno, lahat ng land kay Lord, lahat ng bagay sa mundo kay Lord. No, pero bakit pa gusto ni Lord magbigay pa rin tayo? No? Kapag tayo nagbibigay sa Diyos ng ating mga ikapo, pinabalik natin sa Diyos ang isang bahagi na ibinigay niya sa atin. Kay Lord naman lahat ng galing, di po ba? Amen. At sabi dito sa Psalms 116 verse 12, kay Yahweh na aking Diyos, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan niya sa akin ay kaloob. So yun, yung strength mo, si Lord nagbigay, no? Yung hininga mo, kaya buhay ka ngayon, si Lord din nagbigay. Amen. Masaganang buhay, no? Si Lord din ang nagbigay sa atin. Nakakatulog ka na maayos, na may kapayapaan, no? Sino dito yung yung natutulog na walang kapayapaan? Di ba yung sa mga unbeliever, no? Wala silang, yung magandang tulog, pero para sa atin na mga Kristiyano, dahil alam natin yun, yung mga utos sa Panginoon, no? Pag natutulog tayo, meron tayong kapayapaan, no? Bigay yun ng Diyos sa atin, no? Isa sa mga binigay ng Panginoon, no? Lahat ng meron tayo, lahat yun ay galing sa Panginoon. At ang sabi dito sa 2 Corinthians 9 verse 6, tandaan ninyo ito, ang nagtanim ng kaunti ay aanin ng kaunti, at ang nagtanim naman ng marami ay aanin ng marami. So let's pray. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Lord, hallelujah, Lord, bless mo po yung thanks and offering, Panginoon.
Bless mo po yung mga magbibigay, Panginoon, ng kanilang mga kaloob, Panginoon. Lord, yung mga hindi po makakapagbigay, Panginoon, Lord, ikaw po yung nakakaalam sa kanilang mga puso, Panginoon. Lord, bless mo po sila, Panginoon, yung bawat isa, Panginoon, sa financially, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, Panginoon, ikaw po magbigay, Panginoon, ikaw mag-provide, Panginoon, yung buong week namin, Panginoon, na ito, Panginoon, Lord, ikaw po yung mag-provide sa amin, Lord Jesus. And Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, na yung bawat isa, Panginoon, na buong puso po kami makakapagbigay, Panginoon, yung wala pong pag-aalinlangan, Panginoon, sa inyo, Lord Jesus. Kagaya mo, Panginoon, na walang pag-aalinlangan, ibigay mo po, Panginoon, para sa amin ang iyong buhay, Panginoon, bilang isang handog, Panginoon, para sa aming mga katubusan, Lord, at sa aming mga kasalanan, Panginoon. Magkaroon kami, Panginoon, kapayapaan sa buhay, Panginoon, Lord. We receive life, Panginoon. We receive your goodness, Lord Jesus. We receive everything, Lord God, that comes from you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Bless this day, Lord. In Jesus' mighty name we pray. So sad, hallelujah. You rejoice, let's worship the Lord. With our hands lifted high to the sky. When the world, come on, let's worship Him. Give your best worship, give your best service to the Lord. Come on. Come on, worship Him. Worship and sing, and with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just stand. Come on, let's worship Him. Come on, let's give our best to the Lord. Lifted high, we will worship and sing, and with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just stand. Come on, let's sing it again. One last time. Yes, Lord Jesus. Receive our worship. Sing and sing, and with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just stand and we're loving that we just stand and we're loving your King. We'll just stand and we're loving. Let's give the Lord a mighty hand of praise. Come on, palapakan natin siya. Bigyan mo sa kanya yung madalas na palapakan na kaya mo siya. Yung pinakamalakas na kaya mo bigyan para sa kanya. Everybody shout hallelujah!
Refill